Ang sabi sa Hebreo 12:14b, ito po ay very strong word. Ang sabi rito, without holiness, no one will see the Lord. Amen? Itatanungin mo naman, ano ba yung banal? Pag ba ako'y nagsisimba tuwing linggo, ako ba ay banal na? Pag ako ba'y sumasamba, ako ba ay banal na? Pag ba ako ay nakaputing damit, yung ba ang kabanalan? Pag ba ako may dalang Bible, ako ba ay banal na? So, hindi po pala iyon ang sukatan ng pagiging banal. At ito po yung tutuklasin natin sa araw na ito upang malaman po natin sino ba yung tunay na mga banal. At dito po malalaman natin, susukatin po natin ang ating mga sarili dito sa salita ng Diyos kung ikaw ba ay papasok ng langit. Meron pong katangian ang mga papasok sa langit. Ikaw ba'y handa na? Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Gusto ko makita tayo sa langit. Gusto niyo bang makita-kita tayo sa langit? Amen. Ako din, gusto ko, no? So, ang sabi rito, 2 Peter 1, verse 3 to 4. So, napakalinaw po, without holiness, no one will see the Lord. Sa Tagalog, kung wala daw kabanalan, hindi mo raw makikita ang mukha ng Diyos. So, napakalaga na maunawaan natin, ano ba yung tunay na banal? Sino ba ang mga yan? Amen? Dapat yung pong sinabi ng Diyos, hindi yung pag may nagpunta sa inyo, nakabarong, no? Nakaputi, may dalang Bible, at kung tingnan mo'y banal na banal, siya ba yung tunay na banal? Sasagutin po yan ng Biblia. Amen? 2 Peter verse 1 to 3 and 4, ang sabi rito, God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in His own glory and goodness. Verse 4. In this way, He has given us, God, the very great and precious gift He promised, so that by means of these gifts, you may escape from the destructive lust that is in the world and may come to share the divine nature. Ibig sabihin dito, ang sabi ng Panginoon, binigyan daw tayo ng Diyos ng divine power. Sino ba yung divine power na kailangan daw natin dito sa lupa upang mabuhay tayo nang hindi tayo namumuhay daw sa destructive lust, sa kahalayan? Sino ba ang tutulong sa atin? Sino ba tong divine power na ito? His name is Holy Spirit. Amen? Ibinigay yan sa atin ng Diyos, yan divine power na yan. Ang sabi rito, and may come to share in the divine nature. Okay, parang ganito. Parang halimbawa, ito yung Holy Spirit na binigay sa atin ni Jesus sa atin. Ito yung God's divine power. Ibinigay daw sa atin. Bakit daw? Para makashare tayo, makapag-participate. Next verse. Ng divine nature of God. Para makuha daw natin, hindi yung pagka-Diyos ng Diyos, kundi ikaw ay makahati sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil titira sa iyo ang banal na espiritu. Kaya yung divine nature of God ay makakapag-participate ka daw doon. Magagawa mo yon. Paano? Ito po nga yung wala namang gamot, pero pag pinatungan mo ng kamay ang may sakit, sila ay gagaling. Ito yung gawain ng banal na espiritu sa ating buhay. Paano ba mangyayari yon? Please, paki-add mo nga yun, John 14, verse 23. Paano ba mangyayari na ang divine nature of God makashare tayo doon? Gusto niyo bang makashare? Sa divine nature of God, ito po yung susi. Para yung Diyos na binigay sa atin, which is the Holy Spirit, ay patuloy na tumira sa iyo ang Diyos. Gusto mo ba tumira sa iyo ang Diyos? Amen. John 14, verse 23. NIV. Ang sabi rito, if anyone loves me, he will obey my teaching. Ang nagsasalita po ay si Jesus. Kung sino man daw ang nagmamahal kay Jesus, susundin daw ang kanyang utos, ang kanyang katuruan. Ito po ay salita ni Jesus. Amen? Salita ng Diyos. Ang sabi, kapag sinunod daw natin ang salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, my Father will love you. Mamahalin ka raw ng tatay niya, which is God the Father. Ano pa? Ang sabi nito, and we
Kanina sabi, mamahalin ka ng ama. Tapos ngayon, ano sabi niya? At kaming dalawa ngayon, ama at saka anak, sabi, darating sa'yo. Kaming dalawa ng ama, sabi ni Jesus, ay pupunta sa'yo. Kailan siya pupunta? Kapag sinunod mo raw ang salita ng Diyos. Pag dumating naman siya sa'yo, ano naman ang gagawin niya? Ang sabi nito, and make our home with you. Gagawa daw siya ng bahay. Saan? Sa puso mo. Parang natulala kayo dun ah. Ang sabi rito ng Panginoon, ang sino man nagsasabi na mahal ako, susukatin ko ang pagmamahal mo sa akin, sabi ni Jesus, kapag sinunod mo ang Biblia. At ang sabi niya, kapag sinunod mo ang Biblia, ang sabi niya, mamahalin ka ng tatay ko. At hindi lang yan ang reward mo, kaming dalawa, darating sa buhay mo. At pag kami nasa iyo na, magtatayo ako ng bahay sa puso mo. That's why you can share. No? You can share a divine nature. Kaya magagawa mo. Yung presensya ng Diyos mananatili sa iyo. Kaya ang bawat mapatungan ng iyong kamay, gagaling. Pag sinabi mong demonyo, lumayas ka, lalayas yon. Because God is in you. Meron siyang bahay sa puso mo. Amen? Kaya ang demonyo, tinuturuan ka na sumuway sa salita ng Diyos. Gusto kasi ng masamang espiritu, siya ang tumira sa iyo. Papayagan mo ba? Kala ko may mag-amen eh. No? Nakikinig talaga. No? So, kailangan nating sumunod. Ang sabi, obey my teaching. So, napakahalaga pala talaga ng pagsunod dito. Kaya hindi pwede na wala kang Biblia. Ang bahay ninyo, hindi kayo may liligtas, pero ang Biblia, may liligtas po kayo. Kaya kailangan nyo pong bumili ng Bible. Amen. No, may cellphone ka, wala ka naman Bible, hindi ka maililigtas ng cellphone mo. Hindi titira sa iyo ang Diyos. Hindi siya gagawa ng bahay sa puso mo kung wala kang Biblia. Amen. At kapag tumira ang Diyos Ama at saka si Jesus sa puso mo, ay tiyak papasok ka ng langit. Amen. Praise the Lord. Yan ang tunay na banal. Ang Diyos ay nakatira sa kanya. Hindi po yan nakukuha sa paputi-puting damit. Hindi po yan nakukuha sa long hair, na hindi ka magpapaputol ng buhok. Ang sabi, you have to obey the word of God. Para ang Diyos tumira sa iyo. Para makapag-participate ka, magawa mo ang ginagawa ng Panginoong Yesus nung siya'y nasa lupa. Na sabi niya, lahat ng may sakit, lumapit sa kanya, pinagaling niya. Amen? At ang mga demonyo, na mga possessed na mga tao, pag nakita siya, nagtatakbuhan na, kinikilabutan na. Diba? So dapat ganun. Ang mga kampo ng Diablo, pag nakita kayo, natatakot na sa'yo, nagliliwanag ka kasi. Kasi ang Diyos ay liwanag. Siya yung ilaw. Amen? We can participate in the nature of God. Kaya niya pala binigay ang divine power sa atin. Para magawa mo, makita ng tao na ikaw ay talagang nakatira sa iyo ang Diyos. Amen. Pero kapag kaya nga po ang mga demonyo, mga albularyo, ginagaya po ang Diyos. Diba, nagpapagaling din sila. Pero demonyo naman na nakatira sa kanila. At marami ang gusto pumunta sa albularyo. Sasabihin ko po sa inyo, nang may katapangan, ang albularyo po lahat, demonyo po ang nakatira sa kanila. Hindi po Diyos. Dahil hindi po sila nasunod sa Biblia. Ang sabi ng Diyos, para tumira ako sa iyo, kailangan mo sumunod sa utos ko. Amen. Kaya sabihin, kaya ikaw kahit pagalingin niya na sabi mo, gumaling ako eh. Narinig ko ang sinabi niya, Ama namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo. Kahit yung pa i-quote niya. Pero kung yan ay nangungulam, nagbabaksak ng bata, di ba? Tumatawag, mayroong mga Latin na binabasa. Hindi po Latin ito. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya kailangan ito ang binabasa mo. At patapos mong basahin ito, kailangan mong sundin. At ang reward mo, ang Diyos Ama, na may-ari ng langit. Ang Diyos Anak, na hari ng langit. Maluwag kang papapasukin sa kanyang kaharian. Praise the Lord! Amen? Napakabuti po ng Panginoon. No? Kaya sabi, ang mga tunay na banal, yan po yung mga papasok sa langit.
2 Peter chapter 1, 5 to 7. Tuloy-tuloy lang po yan. No? Ang sabi rito ni Pedro, for this very reason, do your best to add goodness to your faith. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. To your self-control, add endurance. To your endurance, add godliness. Puro addition. No? In your godliness, add Christian affection. And to your Christian affection, add love. Okay, para mas malinaw. Pakilagay nga yung add to your faith. Okay? So, kung meron ka na raw pananalig kay Kristo, hindi tumigil po sa pananalig kay Kristo ang isang Kristiyano. Kaya wag po kayong maniniwala dun sa ibang katuruan na manalig ka lang kay Kristo, ligtas ka na. No. Ang sabi ni Pedro, add. Kung may faith ka na kay Jesus, kailangan meron kang i-add. Ano yung i-add mo? Number 1, faith is our root of Christian life. So, hindi tayo dapat humiwalay sa pananalig. At ang nananalig, sumusunod, naniniwala sa salita ng Diyos. Okay, ano yung number 1 na kailangang idagdag mo kapag ikaw ay may pananalig na sa Diyos? Ang sabi rito, add goodness to your faith. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may pananalig na sa Diyos, kailangan makita sa iyo ang goodness, makita sa iyo ang kabutihang asal. Kasi marami, naniniwala ako kay Jesus, naniniwala ako sa Diyos, ang sama naman ng ugali. Hindi mabuti ang asal, masama ang asal. Amen ba dyan? Meron ba dito nun? Wala! Amen? Dati yun, amen? So, kailangan sa atin, yung palang pananalig, dadagdagan mo ng mabuting asal. Kaya yung iba hindi natin mawin eh. Bakit? Simba ka ng simba rito, ang sama pa rin ang asal mo. Ang sabi ni Pedro, add to your faith goodness. Magkaroon ka dapat ng magandang ugali. Nung grade 2 ako, natatandaan ko, meron GMRC, good manners and right conduct. Kailangan magaling ang conduct mo. Hindi yung bastos. No? Yun yung tinatawag na santong kabayo. Hi. No? Kaya may tawe eh. Kasi nagsasanto-santuhan ka, nagbabanal-banalan ka, pero para kang kabayo. Ano yung kabayo? Diba ang kabayo, meron ditong panghila na kailangan pang pigilan para itigil ang bunganga? Aroy. Amen. At hindi tumigil doon si Pedro. Ang sabi ni Pedro, kapag ikaw ay may pananalig na, dagdagan mo niya ng kabutihang asal yan. At pag mabuti na ang asal mo, yung kabutihang asal mo, kapag ikaw ay mabait na, hindi ka mananatili sa, mabait naman ako papasok ako sa langit. No. Ang sabi rito, kapag ikaw ay mabuti na ang asal mo, may pananalig ka na, dagdagan mo daw ng Christian knowledge. Meaning, spiritual understanding. Dapat may alam ka sa Biblia. Amen. Hindi pwedeng simba ka ng simba, mabait ka na, wala ka namang alam. Wala kang memory verse kahit isa. Aroy. Ilista niyo po itong mga qualities na ito dahil ito po yung papasok sa langit. Hindi po tayo period doon sa faith lang. Kahit ang church mo ang pangalan ay faith in Jesus, may faith ka nga, hindi naman maganda asal mo, no? Ang sabi nito, add. Meron kang idadagdag. Kung baga sa sinigang, may baboy ka, may tubig ka, kung hindi ka naman mag-a-add ng paasim, mag-a-add ka ng gulay, walang lasa ang sinigang. Matabang. Pag sinabing sinigang, maasim. Diba? Kaya nga sabi ng nanay ko, ano naman mga klaseng sinigang yan? Tabang-tabang. Ano yan, nilaga? Diba? Kailangan ng sinigang maasim. Kailangan ng Kristiyano may asim. Amen. Hindi lang puro faith. May pananalig ako sa Diyos, period. Hindi ka period, sabi ng Lord, add. Kabutihang asal ang idadagdag mo kung sinasabi mong ang Diyos ay nakatira sa iyo. Amen. Dahil ang mga tao nakatingin sa ugali mo yan. Tayo yung living Bible. Nasasabihin, ayan ba yan? Simba ng simba doon? Kinasusan? Sabi, born again? Ang sama naman ng ugali ng mga nagsisimba dyan.
Meron masasama sa atin? Wala. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo gali mo. Na? Maging Umayos ka, no? Ang Diyos po ay mabuti, kaya kailangan meron tayong mabuting asal. Amen. At ang sabi, pag mabuti ng asal mo, dagdagan mo naman yan ng karunungan. Sa Biblia. Amen. Dahil, marami kasi, no? Mataas ang pananalig. Maganda na ang asal. Wala namang alam sa Biblia. Ang sabi, paano mo ma-obey ang teaching kung hindi mo naman alam? Kung wala kang alam. Diba? So, sabi, add Christian knowledge. Tapos, pag may kaalaman ka na, letter C, ang sabi, dagdagan mo pa rin yan. Ano pa idadagdag mo? Sabi rito, dagdagan mo ng self-control. Ano naman yung i-control mo? Yung bunganga mo. Yung galit mo. Yung pride mo. Yung pag-iinom mo. Yung pagmumura mo. Amen? Ang sabi, self-control. Magdagdag ka naman ng pagpipigil sa sarili. Pigilan mo yung bunganga mo. Ha? Huwag tayong magmumura. Amen. Sabi, hirap pala pumasok sa langit. Mahirap talaga. Kita nyo, oh? Ang daming nilalagay rito, add ng add. Pero maraming Kristiyano, subtract ng subtract. Sabi ng Lord, addition and multiplication. Kaso ang ginagawa ng iba, subtraction and division. Hati-hati. Tapos bawas ng bawas. Inalis ang Christian knowledge, inalis ang mabuting asal, inalis ang self-control. Walang pagpipigil sa sarili. Kaya ayun, isang Kristiyanong pasaway. Malala. Diba? So, kailangan, meron tayong ia-add. Amen. Oh, sabi, pag meron ka ng self-control, which is alert discipline, no? Ito daw yung ating Christian knowledge will lead you to self-control. Kaya mahalaga po ang merong Christian knowledge. Merong alam sa Biblia. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito daw, Biblia, no? Kapag may alam ka na rito, ito daw yung magdidikta sa'yo na pigilan mo na yung kasalanan. Umalis ka na sa pangangalon niya. Umalis ka na, tumalikod ka na sa kasamaan. Amen? Dahil meron ka ng alam eh. Yung iba alam nyo kaya tuloy-tuloy sa kasalanan, hindi nila alam. Nakasulat pala. Sexual immorality will not inherit heaven. Amen? Praise God. At habang ikaw ay nag-a-add ng self-control, sa totoo lang, hindi po mahirap. Ay, hindi po madali ang self-control. Dahil ito yung pagpipigil eh. Naranasan ko ito, napakahirap. Andyan ang tukso. Nandito ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Ayoko na ng kasalanan. Ang hirap, di po ba? Kaya sabi rito, habang ikaw ay nasa self-control, add na naman. Alin? Endurance. Which is, katatagan. Tatagan mo. No, Lord. Help me. Gusto ko po, Panginoon, maging matatag sa tukso. Na kahit nandyan ang tukso, lumayo ka papalayo. Maging matatag ka. Amen. Ang hirap, alam nyo ba, ito yung mga qualities papasok sa langit. Talagang may gagawin ka. Ang sarap naman kaya doon. Diba? Minsan, kapag gusto mong ma-promote, merong exam yan, ang hirap. Promotion pa lang yung gusto mo. Ito pong gagawin natin, papuntang langit ito. Super promotion ito, dahil langit to. Amen? At ang sabi, kapag matatag ka na, eto na. Ito na yung topic natin. Magsisimula pa lang po tayo. Lalabas na ngayon. Kapag ikaw ay may faith na, may dagdag na mabuting asal, may dagdag na Christian knowledge, may dagdag na pagpipigil sa sarili, may dagdag na katatagan, ang sabi, pag ito'y nagawa mo na, itong 5 ito, ang tawag ngayon sa'yo ay banal. Kumukulo, ayaw na tayo magpakabanal.
magsalita lang ako? Magsalita lang ako? Praise the Lord. Hallelujah. No? Okay. Dito lang pala lalabas yung kabanalan. Gusto ko namnamin natin ito. Kapag pala ikaw ay may faith kay Jesus Christ, mabuti ugali mo. Meron kang Christian knowledge. Meron kang self-control. Meron kang endurance. Ang equivalent po niyan, godliness. Doon ka lang matatawag na banal. Hindi yan makukuha sa paputi-puting damit. Ito po pala ay ikaw ang gagawa. Maliwanag po ba ito? Ito yung kanina, kaya di ba may question, what is holiness? Holiness is meron kang faith, meron kang goodness, Christian knowledge, self-control, and endurance. Pag nagawa mo yan, limang yan, ang tawag ngayon sa iyo ng Diyos, banal. Banal. Amen. Praise the Lord. Yan pala ang tunay na banal. Ito yung mga papasok sa langit. Praise God. Kaya kailangan isulat mo yan. At iyan ay pag-aralan mo at isagawa mo, ikaw ang gagawa niyan. Hindi ibang tao magdidikta nito sa'yo. Ikaw mismo. Kasi sabi rito, self-control. Hindi ka na dapat pinipigilan ng iba. Ikaw mismo, kaya nga self. Ako mismo ang pipigil sa bunganga ko. Ako mismo ang pipigil sa galit ko at sa pride ko. Ako, self-control. Amen? At ang sabi, kapag banal ka na, eto na mangyayari. Meron pa, no? Kapag ikaw ay banal na, meron pang 2 dagdag yan. Para maipakita na totoong ikaw ay banal. Ano yon? Ang sabi rito, mag-a-add ka ngayon sa godliness ng Christian affection. Mahal mo na ngayon yung mga kapatiran. Hindi lang sarili mo, mahal mo, pati mga kapatid mo kay Kristo. Wow! Kasi merong iba, di banal na, pero walang pakailam sa kapwa. Hindi mahal ang mga kapwa Kristiyano. Walang pakialam. Wag na wag kayong magsasada na wala akong pakailam dyan. Basta ako ligtas. Aba, hindi. Ang bunga pala ng kabanalan, ikaw ay may pag-ibig na sa iyong mga kapatid kay Kristo. Amen! Praise the Lord! At ang sabi, last, kapag ikaw ay mahal mo na mga kapatid mo, ang sabi rito, add love. Ibig sabihin, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapatid, kailangan ginagawa mo to ng may pag-ibig. Hindi mo to gagawin na kukuha ka pa ng camera. Pakipicturan mo nga ako. Dali, magbibigay ako ng bigas. That is hypocrisy and popularity. Ang sabi rito, add love. Do it in love. Amen? Hindi kailangan, pagka marami na nakatingin sa'yo, marami na nakatingin. O, diba? Hindi po ganun ang tunay. Kasi ang importante po, we must be God's pleaser and not man's pleaser. Ang Diyos po dapat ang malugod sa atin. Ano? At kapag nagawa daw natin yan, tingnan nyo ang mangyayari sa inyo kapag ito ay ginawa natin. Verse 8, 2 Peter 1:8 to 11. Ang sabi rito, ang mga katangiang iyan, yung mga binasa natin kanina, yun daw mga katangiang yon, ang kailangan daw nating taglayin at pagyamanin. Ibig sabihin, eto na, pagyamanin means, i-multiply mo yung ugali na yan. Kailangan yung karunungan mo nalalaman. You must dig yung wisdom. Maghukay ka pa. Diba? Hindi yung pagka tinanong, ano ang devotion mo kanina? Ha? Para kang natuka ng ahas. Wala kang ginawa. Wala kang wisdom na hinukay. Amen? Ang sabi rito, pagyamanin mo yung katangiang iyan. Kailangan taglayin daw natin yan upang ang atin daw pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay huwag daw mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Para hindi masayang ang pamasahe mo kapupunta rito, ang sabi, yung katangian na pinag-aralan natin kanina, i-multiply mo. Tapos ka na sa addition, mag-multiply ka naman, pagyamanin mo daw.
Hindi pwedeng, ay, kahapon kahapon binati ko na yung kaaway ko isa saka na yung iba. No? Ang sabi rito, pagyamanin natin para daw hindi mawala ng kabuluhan ng pagkakilala mo kay Kristo. Ibig sabihin, nonsense lahat ang ginawa mo. Gusto nyo bang mawala ng kabuluhan? Ang sabi ng verse 9, ito yung warning sa atin. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulan daw bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Nakalimutan mo. Teka, ako isang makasalanan na pinatawad sa aking mga kasalanan. So kailangan ikaw na pinatawad, tinubos mula sa kasalanan. Wag na po tayong magpatuloy. Kaya nandun yung Christian knowledge na makukuha natin every Sunday and every Bible study. Doon po natin yan makukuha. So every day you have to read the Word of God. Kaya pag yan ay dinalakay sa Bible study or dito sa church, sabihin mo, ay nabasa ko yan. Yung pala ibig sabihin nun. Meron kang reaksyon. Hindi yung para kayo natukan ng ahas lagi. Wala kayong alam. Di ba kasama sa kabanalan ng Christian knowledge, spiritual understanding. Kailangan pala yon. Amen. Ang sabi, yun daw taong wala ng katangiang iyan ay para daw hindi na born again. Ang verse 10, sabi nga rito, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Hindi kayo mahuhulog sa hagdan. Hindi kayo madadapa. Amen! So, kailangan pala natin yung katangian na yon ay manatili sa atin. Di ba? No? Verse 11, ang sabi rito, ito po yung napakaganda. This is the Word of God. Do you believe in the Word of God? Ang sabi rito, sa ganitong paraan, pag nagawa daw natin yung katangian na yon, sa ganito daw paraan, ang sabi, tayo ay maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang sabi, maluwag. Kung yan hanggang dito lang ang pinto, luluwagan pa yan. Carmen, Mateo, pasok! Pasok ka sa langit. Hindi ka mahihiya sa araw ng paghukom, sa hukuman ni Kristo. Amen? So nalaman natin itong mensaheng ito na ito pala ang magpapaluwag sa pintuan ng langit para ikaw ay makapasok. So hindi pwedeng baliwala na, basta ako every Sunday nagsisimba ako. Ano natutunan mo? Wala. Anong ginawa mo ron? Uminom ng kape. Kakumain ng tinapay. Kabanalan ba yon? Kailangan po natin meron tayong daladalang salita ng Diyos na kailangan pala yung faith ko kay Jesus. Meron pala dapat kasamang mabuting ugali. Amen? Mabuting salita na lumalabas ngayon sa bibig mo. Na kailangan pala may alam din ako sa Word of God. At kailangan pala magpigil na ako. Kung 10 bote iniinom mo, kailangan araw-araw nababawasan yan. At kailangan kahit nandyan ang bote, maging matatag ka. Tatagan mo. At ang sabi, pag naging matatag ka na nandyan ang bote, ang sabi ng Panginoon, banal ka na. Amen. Hallelujah. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Banal ka na. Ngayon, ang makikita na sa'yo, love mo na yung iba. Hindi ka na yung laging mataas ang mukha. Lagi ka na lang, no, diba? Kala mo kung sino. Wala kang pakailam. May 10 piso ka, nakita mo kasama mo, walang makawin. Bigyan mo, no? Tigli 5 piso kayo. Alam nyo, that is Christian affection. Apektado ka na sa nangyayari sa iyong kapatiran. Amen? Andun dapat yung tulong natin sa ating mga kapatid. Dahil ang nagbubunsod sa iyo ay pag-ibig. Hindi dahil gusto mong sumikat. Amen po ba? 2 Peter 1:10. So then, my friends, try even harder to make God's call and His choice
of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. Ibig sabihin, ang sabi, yun daw katangian na binasa natin kanina, ang sabi, ito daw ay kailangan maging permanent experience natin. Hindi yung, ganyan ako dati nung maalab ako sa Panginoon. Ngayon, hindi na. Ang sabi ng Lord, hindi temporary experience. It must be your permanent experience. Yung faith, self-control, endurance, yung godliness. Kailangan permanent po yan. Ibig sabihin, ikaw ay consistent. Hindi ka compromiser. Na kapag kasama mo'y born again, matino ka. Kapag kasama mo ay mga worldly friends, kapareho ka nila. Hindi permanent experience yan. That is temporary and every Sunday only. Ngayon, masasagot mo sarili mo ngayon kung ikaw ay papasok ng langit. Hindi na itinago sa atin ng Diyos ang katangiang ito. Nawa, ingatan nyo ito sa inyong mga puso. Diba? Kaya sabi rito, if you do so, you will never abandon your faith. Alam nyo ba, sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1? Ang sabi rito, diba? You will never abandon your faith. Kapag ginawa daw natin na yung faith natin ay dinagdagan mo ng mabuting asal. Yung 5 binasa natin. No? Ang sabi rito ng 1 Timothy 4:1, meron pong warning si Paul. Sabi rito, the Holy Spirit says clearly that some people will abandon their faith in the latter times. They will obey lying spirits and follow the teachings of the demons. Ano ibig sabihin nito? Ito yung pinag-aaralan natin kanina. Ang sabi kanina, di ba? Kapag ginawa daw natin yung faith natin, dinagdagan daw ng mabuting asal, kaalaman, dinagdagan mo ng pagpipigil sa sarili, dinagdagan mo ng katatagan. Ang sabi, hindi mo tinalikuran ng pananampalataya mo. Kasi ngayon, maraming church ang nagtuturo that if you have faith in Jesus Christ, you are saved. That is the teachings of the demons. Kapag ikaw ay tumigil sa faith lang, basta ako, I have faith in Jesus, I am saved. You're wrong. Ito yung sinasabi rito, the Spirit says clearly, sa huling araw, marami, no? Merong ilan na tatalikuran ng kanilang pananampalataya. At susundin daw nila yung mga sinungaling na espiritu at yung doktrina ng demonyo. Ano yung doktrina ng demonyo? Manalig ka lang kay Kristo, huwag kang magkaroon ng mabuting ugali. Hello? Okay lang yung ugali mong masama. Basta may pananalig ka kay Kristo. Ang sabi nito, that is a lying spirit. Sinungaling na espiritu ang sinusunod mo. Hindi ka maluwag na papasok sa langit. Hindi lang masikip, sarado sa iyo ang pinto. Because you obey the lying spirit and follow the teachings of the demons. This is very alarming. Di ba? Sabihin nyo, ayoko na dyan sa church na yan kasi ang higpit pala. Hindi po mahigpit. Pinapaalam ko lang po sa inyo kung paano tayo maluwag na papasok sa langit. Mas mahirap naman po sa impyerno. Ang sabi rito, sa huling araw, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Dati po naloko ko. Akala ko din, kapag naniwala ka kay Kristo, dahil sabi, under grace na raw tayo, basta nananalig ka kay Jesus, ligtas ka na. Hindi. Maliwanag po ang sinasabi ni Pedro. Add to your faith, mabuting asal. Di ba malinaw? Hindi sinabing, sige, pag kayo'y nanalig kay Jesus, ligtas ka na, maluwag kang papasok. Hindi, ang daming addition. Amen po ba? So, hindi po tayo dapat magpaloko sa sinungaling na espiritu. Na huwag kang magbago ng ugali. Basta manalig ka lang kay Kristo. Huwag ka nang magbasa ng Biblia. Ligtas ka. No. Amen po ba? So, meron tayong gagawin. At sa totoo lang, para naman sa ikabubuti natin yun. Hindi mo yan ikasasama.
Huwag tayong tumulad dito sa sinabi ni James 2:19-20. Ang sabi rito, sumasampalataya ka ba na ang Diyos ay iisa? Naniniwala ba kayo na iisa ang Diyos? Amen. At may 3 persona. Sabi rito, hindi ba? Ang sabi ni Santiago, mabuti yan. Ang mga demonyo man, sumasampalataya din at nanginginig pa. Ibig sabihin, tumigil sila sa pananampalataya, may pananampalataya sa Diyos, pero masama ang ugali. Kaya nga ang tawag sa demonyo, masamang espiritu. Masama ugali kapag ikaw ay merong masamang espiritu. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sinunod mo daw ang mga sinungaling na espiritu na sige, basta Diyos pa rin naman ang tinatawagan mo eh. Sabi ni Santiago, mabuti yan. Ang demonyo din kaya nananampalataya sa Diyos. Hindi lang sumusunod. Di ba? Ang sabi kanina ng John 14, those who obey my teachings, ang tatay ko titira sa'yo. Kaming dalawa pupunta sa'yo at maggagawa ako ng bahay sa puso mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. We have to obey the word of God. Do not obey the lying spirit and the teachings of the demons. Natama na yung basta may faith, ligtas ka, wrong teaching. I can tell you this. Very wrong teaching. That is the teaching of the demons. Kailangan meron kang gagawin. At yan ay ikaw ang gagawa, hindi ibang tao ang magdidikta niyan sa'yo. Gusto niyo po bang maluwag tayong papasukin ng Diyos sa langit? Isagawa po natin yung ating natutunan. Maging matatag tayo. Dahil yung pong umaalis sa alak o sigarilyo, hindi po yan madali. Kaya kailangan mo ng tatag. Sabi, endurance. Tatagan mo, kapatid. Kapit kay Yesu Kristo. At ang sabi, pag napagtagumpayan mo yan, sabi ni Jesus, banal ka na. Amen? Praise the Lord. Sa palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Nalaman na ngayon natin ang tunay na banal. Amen? So tayo po ay umawit sa Diyos, no? Kantahin ngayon natin ng yung banal, no? At ang aawit ay mga tunay na banal. Amen! So tayo po tumayo. Awitin po natin yung banal. Banal, no? Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon at tayo tinutulungan niya na patuloy na magpakabanal. Amen. Ang ganda po ng message. Hallelujah. Okay. Mawit po tayo sa Panginoon. Amen. Excited tayong mawit dapat. Hallelujah. Yes, Lord. Banal ang Panginoon. Hallelujah. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal,
ngayon naman po, susundin naman po natin uli yung utos ng Panginoon, no? Yung ika po at handog po natin ay ating pong ihanda.